Shadow ban. Yes. Shadow ban po ay hindi parusa o penalty sa mga email sa account niyo, yung Meta. Ito po ay isang bug sa system nila. Hindi po siya katulad na maka-flag or restrict. Iba po yun. Hindi po yun. Bug sa system po yan. Sobrang dami ng traffic na kaya nagkakagulo at nagkakaroon ka ng invisible. Yan po yung parang software security niya na pag nagkakaroon ka ng spam ay binablock ka niya ay hindi naman binabawasan yung minimal mong access sa kanilang platform. Ganun po yan ang shadow ban. Kaya po ng shadow ban, kaya mawawalan kayo, maging invisible yung mga post nyo dahil sa may specific due date po yan sa taas ng high na traffic nyo. Pwede rin post na marami talaga na Facebook o sa lugar nyo, mabagal ang internet, may ganun po yan. Kaya po ang shadow ban ay hindi po yan penalty sa mga content creator. Opo. Talaga po nangyayari yan sa lahat po ng platform, sa Facebook, Instagram, TikTok, o whatever. Marami po yan. Basta dinadagsa ng traffic, kakaroon po ng mga ganyang bugs. Yes po. At naranasan nyo po yun, at ang pinaka-easiest way lang po yan is re-upload or ulitin nyo or mag-logout at login kayo sa isang device nyo. Dahil po ito ay hindi review alam ang problema nila sa engineering site po, sa super site po kasi yan, sa server. So, ang nangyayari po dyan, hindi nila alam yan kung paano i-fix yan. So, magagawa nila parang pag-aaralan pa nila, it takes 2 to 3 months ay update nila yung platform nila. Pero, hanggat maaari po, iwasan nyo po yun sa traffic at sumabay. Iwasan nyo mag-spam. Ang symptoms po niya, mararamdaman mo yung pag nag-upload kayo, mabagal mag-upload. May isang video na naman din na download ito at hindi naman ganun ka usually ang nangyayari pa nag-upload kayo ng video, di ba? Kasi mataas na pang ang bandwidth nyo at mabilis sa cellphone nyo. Ngayon po, na-affectuhan yung server sa pag-upload kaya nagkakaroon po ng ganun. Kaya tumatagal yung uploading system nyo. One way po para ma-check nyo to, ask yung mga followers nyo o friends na i-check yung bago nyong uploads at kung may views at nakikita nila sa wall nyo. Kasi kayo lang talaga makakita doon, kayo lang makapa-access kasi restricted pa yun sa iba. Para kang shadow talaga, wala kang shadow doon time na yun. So, ang pinakapaganda way, parang ganoon na lang po muna. Itanong nyo sa mga followers nyo kung may nakita kayong na-upload na bago. Ang causes po ng shadow ban ay marami. Meron po yung unang-una. Ang bibigay po ako ng mga iba pang detalye kung bakit tayo nag-shadow ban dahil sa ginagawa nating activities sa platform. Una po siguro is number 1 content theft, upload. Yung mga video na hindi naman sa'yo na nire-upload mo. May ganun po yan kasi may kanya-kanya mga address po yan. Kaya po iwasan nyo po yun. And then number 2, inappropriate content. Yung medyo may harms, violence, na activity or abuse. Yan po, iwasan nyo rin yan. Para nasa policy naman po yan eh. Opo. Spamming links, ayan po yan. Yung mga affiliate na links ng mga products at company, katulad ng mga Lazada o Shopee, whatever na links yan na nililink natin sa post natin. Dapat kinilik na pupunta sa external link. Yun po. Iwasan nyo po yan kasi nakikita threat kayo ng Facebook kaya pinagabawa niya at sinashadow kayo. Ayun po yung protector niya. Opo, security po yun. Number 4, use ng unauthorized tools. Yung mga hindi naman nila binagamit or hindi pa natin check sa Facebook, ginagamit nila. Meron po kasi mga virus na sa loob pag in-install mo, hindi po kapasok sa Facebook. Ganun po kasi ang paglalagay ng mga hackers o mga phishing para sa notifications para makakuha ng data. Sinalagay po yan sa loob ng isang software na ginagamit, katulad ng iba't ibang ginagamit sa editing o whatever, na pag in-install mo, gusto mo papasok sa platform o kaya papasok sa server side. Ganun po yan para maiwasan ng virus attack. And the 5 po, yung buying engagement. Andiyan po yung mga follow. Yes, follow method, ganyan. At saka yung check nyo na natin post ka na bawal sabihin sa Facebook Live at kung anong bawal din i-comment. Meron po din yung mga buying boards. Yan po yung bawal po yan. Buying engagement po yun. Okay, yan po ang mga nakita kong dahilan at sinabi na research ko na sinabi ng ibang big content creator na ganyan lang ginawa nila, kaya naranasan nila yung shadow bans. So, kung ganun pala, di iwasan na po natin talaga yan. Kasi po lahat ng spamming o panay-panay na ulit na ginagawa nyo, example po, yung pag-press ng letter A sa keyboard nyo, ng computer o sa cellphone nyo,
The longer you press the letter A, spamming na po yan sa Facebook. Yes po, ano po yan, nare-recognize na ng ano nyo. So ngayon, the more na marami mo ginagawa, at hindi lang yun, marami ka pinipindot kasi nga lahat naman tayo ngayon is touchscreen na at may suggestive chat pa na lumalabas. So, no need na mag-type ng unique words na hindi ka robot. So, nandun na sa suggestive na congratulations. Thank you very much. Welcome. Good morning. Doon po lalabas, click na tayo ng click. So, the more na mabilis ang click natin, mabilis ang data natin, mabilis ang pasok sa server, nagkakaroon po doon ng konting restrictions. Kaya, kanila binaban o shadow ban. Yes. Ano po ang style niya ng server. Wait. Sa lahat po na explanation na to, base ko lang po sa may aking experience ako sa knowledge sa software programming po kasi ako dati. Kadalasan ng experience ko po is madalas yan sa games dati pa way back 2010 pa. Pag naglalaro kami, nag-lag, nag-hang, tapos nawawala yung mga alerts namin sa PC namin. So, ginagawa namin, sabi ng admin doon, pinapa-resort si server para bumalik yung mga items. Kasi nga po, bug po yun. Ibig sabihin bugs. Bugs po ng program yun. Opo, makukita namin mamaya, tapos mamaya mawawala na. Pinaghirapan po namin yun at take sa value ng money yun. Kaya kailangan mahalaga sa amin yun. So, po yung mga bugs sa games. Parang gano'n din po nangyayari sa Shadow. Nawawala yung items. Yan po. Pero specific lang po, pag nirestart yung server, pero naman po sila do security para malaman nila. And number 2, yung mga software na ini-install po, like yung mga Adobe or whatever na ginagamit para makakonect ka sa device, para makakonect sa computer pagsamahin sila. Yun po yung mga bugs din doon pag hindi in-update yung drivers or hindi sila compatible. Ibig sabihin po, yung ginawa na device is lately pa, bago pa lumabas yung system na yun, hindi compatible. Ibig sabihin, pinapagana mo yung 1998 na unit sa Windows 10 na computer. Ganun po yun. Hindi na siya compatible minsan. Opo, ganun po yung algorithm. So, ang gagawin naman talaga yan is engineering very safe po yan. Tapos ang software engineer po humahan po dyan. Kaya po nagkakaroon ng ganyan plan. Ganun din po yung style ng shadow, but bugs naman po yan. Kaya po tinatawag sa games. Bugs, inventory, or whatever. Karamihan naman talaga pag maraming graphics yung nagkakaproblema. So, the maraming content creator, marami nagka-upload dun sabay-sabay, nagkakaroon ng problema talaga sa upload ng videos at sa reels. Kaya minsan, lately may nakita ako, umaangas siya, lumabas na yung ads on reels niya, and then sinet-up niya. Illegible na raw siya. Pagkatapos siya i-setup, nag-finish na, in the second na nawala na. Tapos, nag-logout siya, lately, lumabas, hindi na siya illegible. Diba, magulo? Kasi nga, ganun po nangyayari. Ibig sabihin po, sa server po yan, sa servers. Sobrang dami ng traffic naguguluhan na. Kailangan po need talaga ipat. Sobrang dami na gumagawa ng just upload, download, watching, naguguluhan na po kailangan na server. Kaya kailangan po siguro ang panggandang upload na timing nyo sa either madaling araw or maga. Kasi pagdating ng mga rush hour, yung po nagkakaproblema yan, like max 6 p.m. onwards hanggang 9 bago matulog, na Facebook po lahat ng tao. Kaya ingat-ingatan po kayo magka-update ng ganyan. Yes po. Ingatan niyo yung mga ganyan pag-upload. Ingatan niyo yung ganyan oras. Iwasan niyo mag-upload kayo na maganda quality ng video. Sayang. So lately nyo na, ipa-post niya. I-upload niya ng mga bandang 12 ng midnight hanggang alas 5 na madaling araw. Yan, maganda yan, perfect. Or maybe siguro hanggang 10. Before lunch siya. Opo. Yun lang po, ang shadow ban natin ganun. Hindi po yan parusa ni Meta. Isa po yung bug na software. Bug sa software system nila na need to update. Kaya po yung matakot. Pero para maiwasan po natin ito, kasi sayang nga yung pinagagawa. Sayang yung ginagawa nating effort. Para maiwasan natin ito, mag-upload kayo ng maayos yung internet nyo, maayos ang CP nyo, at maganda yung Facebook na traffics. Diba pag sa EDSA traffic, pasukan 6 rush hours, 6 a.m. hanggang 6 p.m. Diba rush? Ganun po rin yung server ng Facebook para di bong EDSA. The more na maraming gumagamit, maraming complications at maraming mga shadow, mga ban or shadow ban. Ganun po yun. Kaya po isipin nyo, hindi po yan bad o hindi po yan penalty ni Meta. Okay po, sana naliwanagan po kayo. Kung may idea po kayo, isa-share lang po sa baba. Comment lang po kayo down sa baba kung ano ba mga idea nyo. At pakishare nyo rin po sa iba. Salamat po, nice one.